course, welcome sa #1 at longest running youth-oriented show sa Pilipinas. Ito lang ang Schoolmates! Isigaw ang tinig mo, ihayag sa buong mundo ang karapatan, kalayaan. Buksan ang isip mo, kaalaman ang yaman mo sa karapatan, At dahil nag-iisa nga lang ako today, nagsimula ng ating programa noong 2015. So, guys, alam nyo naman, 3 kami dati, ngayon, 2, 1, and welcome back to me. Charot, joke lang. So, para pag-usapan, syempre, yung mga isyong hinaharap ng mga kabataan noon at syempre ngayon, we are now welcoming the new year, 2026. Nasa year 2026 na nga po tayo, no? Malayo na, pero malayo pa, ika nga, no? At para mas maging malalim pa yung mga usapan, mas totoo ang kwento, mas ramdam natin yung laban ng mga kabataan, no? Sa iba-ibang mga issues na pinag-uusapan natin dito sa ating bansa. Ipinapakita lamang din ito na ang Schoolmates ay hindi lamang tungkol para sa mga debate, no? Hindi lang siya puro usaping issue ng bayan. Pero syempre, mas gusto natin pakinggan ang mga pinaglalaban at palalakasin pa nga natin yung boses ng mga kabataan when it comes to what they're actually experiencing in their lives. Syempre, bilang mga kabataan, millennial, or mapa Gen Z. At eto na nga, dahil nga bagong taon, bagong simula, at syempre bagong energy na ako lang ang may dala ngayong taon. Charot, joke lang. Kasabay nito, oy, James, shoutout sa'yo. Friend, balik ka na. Char. Kasabay nito ang pagtatapos ng bakasyon ng ating mga main characters, ang ating mga kabataan. No? Balik tayo ulit sa totoong buhay, classes, trabaho, goals, at syempre, don't forget self-growth. Kasi nga, new year, new me, 'di ba? At aminin natin, no, habang tumatanda tayo, nagbabago ang ating mga priorities, values, and of course, we're trying to be the best versions of ourselves. But of course, may mga bagay din na hindi na rin natin nababalik. Tulad ng dati. Wow! Ibang feelings, no? Buong heartbreak agad sa New Year. So, syempre na ngayong episode, dahil ako lang ang may energy, kasama natin ang mga magdadala ng energy today. Pag-uusapan natin ang usaping real talk lang, no? Medyo masakit, sobrang normal na experience ng ating mga kabataan, which is ang pag-outgrow ng mga barkada or friendship groups nila. Selfish nga ba to? Na kapag unti-unti na silang lumalayo, or parte nga lang ba ito ng ating journey as we mature? To help us unpack this topic, kasama natin ngayon ang tatlong Gen Z. Woo! Guys, Gen Z din ako, pero first gen na Gen Z. Charot. Na dumadaan din ngayon sa pagbabago ng kanilang mga friendship groups. So, let's all welcome to our studio for today, si Danny, Michael, and Nicole. So, syempre ngayon, no, I'm sure you guys are feeling a bit jittery pa because you guys just first met each other today in the studio. Pero, ready na ba kayong maging honest or at least vulnerable about this topic? Ready na ba? Ang Ready. energy? Ready? Yes. Okay. Bakit nga ba may mga kaibigang, or at least sa inyo guys, no? May mga friendship groups ba kayo or at least ilan? Sige, Danny, ikaw muna. May friendship group ako from grade 8 na hanggang ngayon na keep ko pa rin sila. Pero may mga certain college friends ako and best friends na hindi ko na nakakausap ngayon. Right. So parang meron kang initial group and then meron ka ng core group ngayon kasi everyone else is just the outer circle, I guess. No? Okay. Michael, ikaw, ilan ng friendship group? So pag guys kasi, ang alam ko, medyo mas marami. Tama ba? Para mga kalaro, or maybe I'm wrong. Michael, ikaw, ilan ang friend groups mo? Tama po kayo. Sa amin, as boys, syempre, marami kaming friends. Right. From pagkabata pa lang, may mga kapitbahay na ako naging kaibigan. Okay. Close. Tapos hanggang sa pumasok na ako sa elementary to high school. Elementary, high school hanggang college, iba-iba yung friendship namin. So normally mga friends nyo is based from proximity, gano'ng kalapit, 'di ba? Yes. So kapitbahay, right? Or even friends na because mas matagal nyo silang kasama because you spend half of your life at least in school, right? Okay, so sige, Michael, ito may core group, may subgroup, ikaw, maraming groups. Ikaw, Nicole, Ako meron po akong circle na nag-last siya for 7 years. 7 And still years. counting naman okay, po. okay. But siguro meron akong certain circle din na napag-iwanan na ng panahon. Okay, okay. Napag-iwanan. Because? Siguro dahil
hindi na kami magkakasama, magkakaiba na kami ng school. Right. And syempre, iba na rin yung mga nakakasama namin. Right. Or even like hilig, right? Kasi Mhm. pwedeng magkakaiba na kayo ng mga trip sa buhay, which is Yes. more likely to happen as you grow up. So, ito na nga yung question. So, now that I have a bit of info of what your circles are, bakit nga ba may mga friends kayo na parang hindi na umaabot sa next chapter ng buhay nyo? Would you know? Ikaw, Michael, curious. Sa akin, syempre, yung pinakauna kong naging kaibigan simula pagkabata ko, yung mga kapitbahay ko. Okay. Habang lumalaki kami, syempre, kami nag-aaral. Mm. Then, sa circle namin, iba-iba kaming school na pinapasukan. Okay. Iba't ibang school kami pinapasukan. Kaya nangyayari, kapag magkikita na lang kami, doon na lang sa neighborhood namin. Pagdating naman doon sa school, iba naman yung mga circle ko na nandun. Kumbaga, pag may kaibigan ako doon sa amin, may kaibigan din ako. Would you say you're a different person Yes. when you're like with your neighborhood friends and Opo. magkaibang Wala. tao ka? Sino yung mas mabait? Joke. Sino yung mas mabait? Kumbaga, iba't ibang, kasi may pinag-aaral din po sa school. May iba't ibang mas kang kung sino. Okay. So, you would say na syempre mas mabait ka pag malapit ka sa bahay. Char, kasi mas masumbong ka sa mama mo. Anyway, sige. So, Danny and Nicole, siguro mas focus tayo sa inyo, no? What would you say is your definition of outgrowing a friendship? So, what's that for you? Do you talk to them less? Or parang how did you come to terms with that experience? Na okay, medyo parang hindi ko na pala ka-vibes to, ganyan. Danny, ikaw muna. Siguro sa akin po, outgrowing friends, it was a gradual process po. And hindi naman po dahil may grudges po ako sa kanila or they have grudges sa akin. Ano yan? Spill. Choke. Pero it's the realization na as we grow older, we have different priorities and hindi rin po kasi maiiwasan na may mga tao ka na maiiwan sa chapter ng life mo lalo na kung busy ka na i-navigate yung current chapter mo. As for me po, I've unintentionally left certain people or friends behind kasi noong college po ako, prioritize ko po yung pag-work and pag-aaral. So, Oh, you're like a working student pala. Yes Okay. po, pero I've already graduated na po. And during those span of 4 years in college, never po ako nagkaroon ng chance na makipag-meet sa kanila kasi nga po, I was too busy navigating my life po. Right. So like outgrowing is for you having different priorities. Yes And po. syempre as a growing adult, you're busier now, right? Okay. Ikaw naman, Nicole, what's your definition of outgrowing friendships and how did you come to terms with it? Siguro I've noticed na nagkakaroon ako ng outgrowing friendship and habang tumatagal nung nag-aaral pa kami, we were happy, we were having fun. Syempre, high school nga naman. Oo. And then, there was that time na nag-transfer ako ng school. Right. So, after nun, we were still seeing each other, nag-uusap pa rin kami. But after siguro ng ilang weeks, it so happened na bigla na lang kaming hindi nag-usap. Okay. So, doon ko na-realize na there are friends, really, na hindi na talaga sa next mo na chapter. Sabi nga ni Ni Danny, hindi na rin aabot sa next chapter ng life mo. But still, I think, it's hard to process. Especially best friend mo siya, ganon. Was it Diba? heartbreaking for you or did you just realize, okay lang yun, dyan lang naman sila. May ganun, di ba, na friendship groups na, okay lang, kahit hindi ko sila masyadong kausap, dyan lang naman yan, one message away. Like, what was it for you? It was very heartbreaking for me. Kasi yun talaga yung nakasama ko ever since pumasok ako ng high school. And parang, ang turing ko na doon is kapatid. Okay. And syempre, wala akong magawa. So, nagkaroon ako ng ibang circle. Okay. So parang it's more of like if your friends are no longer available at that chapter of your life, your tendency is to really gravitate towards people who are more in tune with Yes. you. Yeah. So thanks guys for sharing that to me. And siguro yung part na yun is more of you guys realizing na wait, hindi na tayo aligned in terms of priorities, in terms of like interest, or it could be like it just so happens na hindi
dahil hindi na kayo magkakasama parati. They're less available, right? So, ano yung tingin yung common reasons pa why people like you would start to make your own different circles? Siguro, Michael, since mas aligned siya doon sa ano mo. Depende pa rin eh. So, what's your interest? Computer shop, Kay okay. gaming. Oo. Karamihan sa mga kaibigan, more on game. Right. Mm-mm. Tapos, di ko masyadong palaar. Mm-mm. Pero, So, hindi ka pala nalaman. O, yun na, nanay niya ba nanonood? Pero, ano Joke lang. pag malaki kami, iba na rin yung nakakasalamuha kong mga tao, Right. klase, Mm-mm. lalo na pagdating ng college. Di ko akalain na magiging palaaral ako kasi dahil doon sa circle na, o dahil doon sa mga kaklase na nakilala ko, Mm-mm. yung mga nakasama ko, unlike po no na, though may gaming pa rin sa akin, pero more on balance na lang. Right, right. So, parang nag-shift din yung behavior mo. Yes. Dahil nga, parang mas nai-influence na siya with new groups. So, people that you initially thought you shared a common interest with, pag medyo umalpas na ng onte, ay, okay, meron pala. Medyo mas maiintindihan ko pala yung gusto nito mga friends na to. Right. So, thanks guys. Medyo, it's a bit of a stretch for like an introduction. So now, tandaan na naman natin na syempre sa mga ganitong sitwasyon, hindi ibig sabihin na masama na yung mga initial friend groups nyo. It just so happens, it's same but different, no? Different people, different kayo, 'di ba, no? At iba-iba talaga yung mga nagiging direksyon na ng mga magkakaibigan. At syempre, sa ating pagbabalik, pag-uusapan naman natin ang tungkol sa seasonal at low maintenance friendships dito lang sa Schoolmates.